Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Meron tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po sa kasalukuyan po mga kaibigan. No? Wala ho tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. But take note, meron tayong low pressure area na minomonitor pero nasa labas naman ito ng Philippine Area of Responsibility. Nakakaapekto ito sa ilang bahagi po ng Palawan, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. So maging alerto pa rin tayo mga kaibigan. So eto na nga mga kaibigan. No? Sa ngayon ho, ay nandito na tayo sa sinasabi natin na pagpapalit ng ating panahon. Yung transition po sa tag-init, papunta na tayo sa tag-ulan. Inaasahan mga kaibigan, yung paglapit nga po nitong southwesterly wind flow at nakakaapekto ito sa ilang bahagi po ng Western Luzon. Kasama na ho dyan ng Metro Manila. Magsisimula yan ngayong sa araw po ng Biyernes, no? Pero ngayong Huwebes mga kaibigan, asahan natin ng medyo makulimlim na panahon. I-update ko kayo mamaya, meron tayong forecast weather condition. So, napansin naman natin, dumadami na rin ngayon ng mga cloud cluster na nakaka-cover up sa kaulapan po dito sa West Philippine Sea. Dulot ho yan ng low pressure area dito po sa bandang silangang Vietnam. Yan yung tinutukoy ko sa inyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So balikan natin yan mamaya, i-explain ko sa inyo. So forecast weather condition muna tayo sa area ho ng Metro Manila kasama ng ilang bahagi ng ating bansa. Asahan natin yan na medyo makulimlim na panahon. Magsisimula yan sa umaga at tanghali. Pagdating sa hapon at sa gabi, may posible pong tsansa ng mga pag-uulan. Dulot ho yan ng tinatawag natin na easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Kasama na ho dyan mga kaibigan yung mga localized thunderstorm. So mga kaibigan, usually kapag ganitong klaseng transition na tayo sa tag-ulan, madalas easterlies, kasama dyan, frontal system, at yung mga ITCC, mga kaibigan, yung mahinang habagat, dyan talaga yung nag-i-start. Ibig sabihin, nandito na tayo sa punto na papunta na tayo sa tag-ulan. So maghanda tayo mga kaibigan. Tulad ng aking sinasabi, sa Palawan, Oriental Mindoro, at Occidental Mindoro, apektado ng trap ng low pressure area. So nasa labas yung LPA pero yung extension ng hangin niya or yung trap niya nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Bukod dyan mga kaibigan, etong low pressure area ho na ating minomonitor sa ngayon unlikely or maliit yung tsansa na maging isang ganap po na bagyo sa susunod po na 24 o 24 to 48 hours. So hindi natin dapat ito ipangambahan. Mga kaibigan, matatapos ang buwan ng Mayo, wala tayong inaasahan na posibleng mabubuong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. But take note, pinapaalala ko sa inyo, pagpasok ho ng first week ng June, ay posibleng tayong magkaroon ng mga cloud cluster, low pressure area, at posible tayong makaranas na ng 1 hanggang 2 bagyo pagdating ho ng buwan ng June. So maging handa tayo sa mga posibilidad na mangyari. Maraming nagtatanong, may mga super typhoon ba na inaasahan sa mga susunod na mga buwan mga kaibigan? So sa ngayon, hindi ho natin yan mamomonitor kahit hong ginagamit natin na advanced weather forecast, hindi yan na-detect. So ang maganda lamang dito mga kaibigan, magkaroon man tayo ng bagyo, wag yung malalakas, wag yung super typhoon. Actually, ngayong taon ng 2025, wala pa tayong unang bagyo. At ang unang bagyo na posible nga pong mabuo sa ating bansa ay tatawagin ho nga bagyong Auring. At itong bagyong Auring, ine-expect ho ito na posibleng maging malakas. So bakit daw magiging malakas na bagyo ito? Pwede naman maging mahina. O tama naman ho, Alam niyo, sa sobrang init nitong simula January hanggang May mga kaibigan, hindi tayo nakaranas ng masyadong mga pag-ulan. So tagtuyot talaga, walang mga bagyo. At pagka nagkaroon na o nagsimula ng tag-init, naasahan na todo ang buhos nito. And hopefully ngayon pa lamang maghanda na tayo. Lalo na yung mga mababang lugar sa Metro Manila, ilang bahagi ng ating bansa,
mga basura linisin para kapag ka nagkaroon ng biglang bugso ng pag-uulan, kahit yung mga localized thunderstorm lang, easterlies na nagpaulan, hindi tayo makakaranas ng pagbabaha, no? Ngayon pa lamang mga kaibigan, linisin na yung mga basura, ayusin na yung ating mga kagamitan. Mag-ingat din ho tayo, lalo na yung mga landslide prone area, yung mga nakatira ho malapit sa mga bundok, paanan ng bundok, no? Dahil prone kayo sa mga landslide, lalo na itong bundok ng Sierra Madre, ngayon minimina na at nakita nyo naman yung mga puno doon na nagbibigay ng protection sa atin sa mga bagyo, nawawala na, and hopefully pag-pray natin na itigil na nga po yung ganong klaseng aktibidad. So sa ngayon, yan muna ang update ko mga kaibigan, mga kababayan. Hihingi lamang ako ng suporta. Huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.